guys! Welcome to Podcast Fridays with Ellie. And Kim. So, ayan, this Friday, ang topic natin is about the question, Stop at what giving- point do you stop giving advice to a friend who never listens? And I think, I think perfect siya sa guest natin ngayon. Kasi, ito yung friend ko, wah, naiyak na agad. Ito yung friend ko na alam kong kahit anong topic, kahit anong aspect, nagbibigay talaga siya ng advice, hindi siya napapagod. Kahit sino sa amin, kahit sino yata magtanong sa kanya ng topic ng advice, bibigyan niya ng advice. Kahit kalokohan. Ready ka na ba? Ready na. Nakakaba naman yan. Bakit nga ba may mga taong humihingi ng advice pero hindi naman nakikinig? Kahit anong aspect ng Siguro as someone na laging nilalapitan, especially ng circle natin in terms of yun nga, sa paghingi ng advice, ang napapansin ko mostly kasi, yung iba, hindi naman sila necessarily humihingi ng advice. Parang, yes, lalapit sila sa'yo, tapos sabihin nila yung problem nila, tapos tatanungin ka na, bestie, ano bang pwede kong gawin dito? Pero at the end of the day, feeling ko, mostly, naghahanap lang talaga sila ng outlet, ng emotions nila, and may mga times na naiintindihan ko sila every time na hindi nila nasusunod yung payo kasi syempre at the end of the day, hindi kahit naman ikwento sa akin yung story, hindi ko pa rin malalaman yung buong context. So, hindi ko pwedeng sabihin na yung advice ko, yun yung pinaka-best way na dapat nilang gawin. Pero, syempre, yun nga, since sa akin nga laging lumalapit and may mga instances na alam mo yung paulit-ulit yung problem. Tapos, marami paulit-ulit rin yung akong ganyang advice. na-experience. 'Di ba? Medyo nagiging tiring siya kasi parang nagiging futile na yung idea ng advice kasi hindi naman siya ginagamit. Yeah. Exactly. Yun ang mahirap din sa mga nag-a-advise kasi advice ka ng advice tapos mamaya hindi naman pala makikinig yung tao. True. Kaya parang ang ending, mapapagod ka na lang din. Tapos sa susunod na mag-open siya, parang bahala ka na kasi hindi ka naman nakikinig. Ikaw ba, nalalaman mo kung nakikinig yung tao sa advice mo? Or hindi? Actually, yun nga, since madalas akong lapitan, parang medyo alam ko na yung pattern sa kung paano mag-react yung certain friend ko sa paglapit niya sa akin at paghingi ng advice. So, meron akong mga friends na alam kong lumalapit sila at humihingi sila ng advice, tapos yung advice ko, tinitake talaga nila by heart. Tapos, meron naman akong mga friends na alam kong lumalapit, humihingi ng advice, pero parang sa point of view nila, gusto lang nilang ma-validate kung ano yung alam naman na nila. So, usually, yun yung Minsan mga... kasi ganun din ako. Yun yung mga type of friends na gustong-gusto kong nakakausap kasi alam ko na ang gusto lang talaga nila ma-validate tsaka ma-enlighten. Tapos, Parang siguro, ako yata yun. Yeah, actually. Siguro, yung last type of friend, yun yung pet peeve. Sorry po. Pero ako, alam naman yan ng friends ko na never akong nagreklamo kapag may lumalapit sa akin at humingi ng advice. Never akong nagreklamo pag merong someone na kailangan ng someone na makikinig sa kanila. So, Tama lagi yan, akong guys. open kahit anong oras, anong ginagawa ko. Never akong nag-hesitate na mag-lend ng ears para makinig sa problema ng mga friends ko. Kasi para sa akin, sobrang importante nung binibigyan mo sila ng moral support kasi siguro hindi siya more on lumalapit sila sa'yo kasi gusto talaga nila ng advice. I think it's more of lumalapit sila sa'yo kasi sa'yo nila na-feel yung comfort na kahit anong sabihin nila ay wala silang judgment na matatanggap. And for me, sobrang fulfilling yun sa pakiramdam kasi hindi naman lahat ng tao ay nakakapagbigay ng ganung vibe na magiging comfy enough ba na mag-share sa kanya ng mga problems mo. Pero yun nga, going back, siguro pet peeve ko yung mga paulit-ulit lumalapit pero hindi nakikinig. Hala, nakakatakot naman. Mamaya ako, pet peeve mo na ako. Meron kasi akong mga friends na
Though I don't take this against them kasi iba-iba naman yung mga tao eh. Mm. Iba-iba ng coping mechanism, iba-iba kung paano sila mag-react sa mga situation. Pero siguro ang sa akin lang, kung gusto mong lumapit sa akin at tao na makikinig, yung lalapit ka tapos sabihin mo na hindi ko kailangan ng advice, kailangan ko lang na Makikinig. sana ganun na lang. Kasi may mga hihingi ng advice, tapos hindi rin naman siya ito-take. So parang ang nangyayari kasi, nagsasayang lang ako ng energy. Though hindi naman big deal sa akin kung hindi sundin yung advice ko. Pero it's more of sana una pa lang, sinabi mo na hindi mo naman kailangan ng advice para hindi na sayang yung oras natin pareho. Best, tikman mo yung drink natin. Rating, Ang init. mainit. Mainit. Hello po. Sana nag-enjoy kayo. Masarap. Diba? May marshmallow yan, ang alam ko. Or nakita ko lang na may white. Ganun din ako minsan talaga. Minsan, nagchat-chat ako sa kanya para lang ma-validate yung nafe-feel ko. Lalo na pag may mga problems. Kahit saan, kahit relationship, about sa sarili, sa family, or sa friends. Laging si Kim din yung tinatakbuhan ko kasi alam kong may sense yung mga sasabihin niya. At saka alam ko kasing hindi ako i-invalidate nito. Or tingin mo ba problem yon or makaka-affect yung ganon na hindi mo ako i-invalidate kasi friend mo ako sa pagbibigay mo ng advice? Feel ko siya case to case basis. Kasi ako, personally, hindi ko kasi ugali yung kahit nakaibigan kita, pag alam kong mali ka, sasabihin ko sa'yo mali ka. So, Yes. parang never ko namang naging problem na yung friend ko ay napapasama kasi mali na yung ginagawa niya, binavalidate ko pa. So, parang so far, hindi pa naman siya issue. Tsaka hindi naman tayo tatagal ng ganito kung nagto-tolerate tayo ng mga Facts. maling di ba? Facts. Since marami ka na nga na-advisean na tao, ilang beses mo pala dapat ulitin yung advice bago mo sabihin na sa sarili mo na tama na kasi hindi naman to nakikinig. So, kumbaga, ilang beses na siyang tumakbo sa'yo, pero obvious naman na isa lang na solutions yung nakikita mo. Pero hindi siya nagbabago. So, paano mo nasasabi na ay wala na to guys? Ganun. Siguro from my experience kasi, hindi ako yung tipo ng tao na parang nagbibilang na, halimbawa, yung friend ko, lumapit siya sa akin. 3 beses siyang lumapit with the same problem and nagbibigay ako ng iba't ibang advice kasi siguro hindi nag-work yung una. So, syempre, tatry ko na tingnan pa sa ibang angle, ganon. Pero, hindi ako nagbibilang More on, ang tinitingnan ko, gano'n na ba katagal and gano'n na kalalim yung problema. Yeah. Kasi kapag nilapit mo yun sa akin na tingin ko or para sa akin, kaya pa nating ayusin or solusyonan, bibigyan kita ng advice. Ngayon, kapag hindi mo tinake yung advice ko at lumapit ka pa rin sa akin, hindi pa rin kita hihindian kasi siguro, hindi lang kaya ng konsensya ko na hindi makinig kasi wala lang. Ang pangat kaya sa feeling ng walang gustong makinig sa'yo. Pero, Oo. diba? Kahit naman din ako siguro, parang pag may nag-open naman sa akin, kahit gaano ako ka-busy, mag-make ako ng time para makinig. Kasi alam ko rin yung feeling na walang nakikinig. Kaya parang ayokong maranasan ng iba. Gagawin ko sa kanila is papakinggan ko. Tsaka feeling ko as a friend, yung libre naman kasi yung makinig. Parang yun na lang yung something na kaya mong ibigay sa friend mo na will not cost you anything. So, Yeah. bakit mo siya ipagdadamot? Pero yun nga, like what I have said, siguro hindi ako nag-measure kung sa bilang na ilang beses kong lumapit with the same problem, na same lang din na hindi mo naman sinusunod. Siguro it's more of ina-assess ko yung tao and pag for me, hopeless na kasi kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi mo naman tinitake, that's the time na I stop. Tapos, ang sa akin kasi, I don't easily get tired with advising. Pero once I get tired, it's really over. Lahat naman ng tao napapagod din mag-advise, lalo na pag paulit-ulit. And wala, kanya-kanya lang din yun. Kung ikaw hindi ka napapagod mag-advise ng paulit-ulit,
Eh di, ikaw na. Pero, Ikaw. syempre, hindi naman lahat nga ng tao pare-pareho. Minsan nga, may mga tao na mahingan mo lang ng advice ng kahit 2 beses. Naiinis na, napapagod na. Parang hindi ko na alam ang gagawin kasi bahala ka na, ang gulo-gulo mo. May mga ganun kasi. Pero ayun nga, kaya siya din yung ginest ko dito kasi, ewan ko, parang wala pa akong na-encounter sa kanya na nag-open ako. Tapos, hindi niya ako hinindian kahit pa tulog na yan. Ganun Parang- siyang friend. Na feeling ko, meron kaming special bond ni Ellie kasi kapag usually nag-open sa akin si Bestie, gabi. Kasi ano yan eh, parang ang napansin ko kay Bestie, ang gagawin niya, itatry niya munang i-contain. Hanggat kaya niya, hindi siya magsasabi kahit kanino. Pero once na na-feel niya na hindi na niya kaya, usually Yeah. gabi yun. Gabi talaga. Oo. Pag tahimik Laging na ang ganun, no? mundo. Pagka ng mga relapse moments na. Mm-mm. So, Yun talaga. parang ang nangyayari, kahit na maaga akong makatulog, for some reason, nagigising ako. Tapos, laging may urge ako na magbukas ng phone. Tapos, ayun, makikita ko na may message na nga si Bestie. So, parang ano siya, meron kaming mental telepathy na nafe-feel ko pag di siya okay. Pero hindi naman to guys, lagi, na parang masanay na lang siya na ganun. Kaya nagigising siya ng hating gabi, hindi dahil marami akong problema. Kung hindi, dahil wala, nafe-feel lang din namin. Feel niya, Ganun nafe-feel na kasi ko. yung level ng friendship natin. Mm-mm. Na hindi Kasi na... magkabuhol yung pusod natin, di ba? Ay, kayo pala yung magkabuhol ng pusod ni Jamie. Atin yung nakabuhol. Yung sa amin ni Jamie nakatirintas. Guys, nakatirintas ang pusod namin ni Jamie. PM sa gustong makita. Hindi pala, hindi. Joke lang po. Ito, sarili mong sagot. Sariling sagot? Bakit may hindi ba? Kunwari ako, nagtanong ako sa'yo ng advice, nag-ask ako. Tapos, yung tao na involved sa problem ko, nagbabago ba yung tingin mo doon? Or kahit sa akin? Feel ko sobrang ideal namang sabihin na na hindi, walang nagbabago. Kasi definitely, kapag may narinig kang something about dun sa tao, pag nakita mo siya, magkakaroon ka na ng parang first thinking na, ay, si ganito yung ginawa niya sa ganitong tao. Mm-mm. And yun nga, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka magkakamera ng stereotype dun sa Yeah. tao. Siguro it's more of ang sa akin, natutunan ko na lang Anyways. na kapag may nagsasabi sa akin ng problem, I don't take it personally. Parang, paano ba siya? I don't take it personally in the sense na lagi kong kinatatak sa isip ko na yung problema ng friend ko, I will treat it as my problem so that I will know how to advise. Pero I will not treat it as my problem in the sense na kung sino yung kagalit niya, ay Kagalit mo na kagalit rin. ko na rin. Unless guys, yung ginawa ng person ay sobrang grave to the point na hindi ko kayang i-justify yung actions niya. Kasi may mga may mga situation naman na yes, mali yung person. Pag alam mo yung sitwasyon, alam mong mali yung tao, pero alam mo na yung pagkakamali niya, it's not something na sinadya niya, Mm-mm. or not something na ginawa niya kasi gusto niyang manakit. May mga ganong instances, di ba, na parang hindi naman sinasadya or hindi naman sobrang bigat nung ginawa to the point na, Yes. alam mo yun, And may mga tao naman na, kunwari, isang friend nag-open sa circle niya. Tapos, syempre, matik naman yung friends mag-a-advise. Parang ang nangyayari kasi, lahat ng sa circle na yun, nagagalit na dun sa isang tao na to, na hindi naman niya sinasadya eh. Diba, malay mo, may reason naman kung bakit ginawa. exactly. Mga ganon. And for me, ako personally din, ay ayoko ng ganon. Kasi, wala ka namang ginagawang mali sa akin. So, hindi ako magagalit sa'yo. Yun nga, unless na lang din na talagang ibang level na yung pananakit or kung ano mang nangyari dun sa friend ko. I think naman yun, bestie. Self-explanatory siya kasi, di ba, may mga kasalanan na halimbawa, may nagawa siya tapos ikaw yung nag-take ng blame.
Parang yung mga ganun kasi, medyo lang, kaya mo pang intindihin. Pero kung yung kasalanan ay umabot na sa point na naka-apekto na sa emotional state mo, na nag-cause na siya ng trauma, or talagang umabot na sa point na sobrang bigat nung naging epekto sa'yo, syempre, yun yung mga times na hindi mo mapipigilan na maka-feel na rin ng something about dun sa tao. So, I think yun yung downside din talaga kapag ah, alam mo yung story. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka mako-curious na malaman yung buong kwento. Pag may advice nga kayong gustong hingin, chat nyo siya. Mura lang ang fee, guys. Maningil! Yun nga. Yung sa akin kasi, in terms of yung sa panghingi ng advice, nag-start siya as yung mga friends ko lang. Tapos, umabot na sa point na pati yung mga hindi ko friends, nafe-feel na nila na they can tell me anything. So, Yes. pag kailangan nila ng kausap, saka sila lumalapit, or siguro, hindi ko alam, I'm thankful actually na nafe-feel nila yung presence ko na pwede silang maging comfy enough to share anything. Pero siguro ang downside lang nun, ayun nga, medyo mahirap din kasi kapag ikaw yung tinatakbuhan ng lahat kasi ang mangyayari nun, para kang sponge. Ma-absorb mo lahat nung Mga problems. nila, ma-absorb mo siya kasi hindi ka naman makakapag-advise kung hindi mo iti-take by heart yung problema na nilalapit sa'yo. So, mahirap siya kasi dadating ka sa point na mapapagod ka kasi parang yun nga, magsasabay-sabay, i-absorb mo lahat, tapos sobrang magiging mabigat yung feeling. And alam ko, yung mga person sa circle nila na same ko, na kayo yung takbuhan, ay magigets nyo ko sa part na dadating kayo sa point na mapapagod talaga kayo, lalo na kapag sabay-sabay silang may problema. Sa akin kasi, sa halip na i-take ko siya as, ayoko na, pagod na ako, pwede bang sa iba naman kayo mag-open up? Siguro yung sa akin kasi mas nangingibabaw yung iisipin ko na, thank you kasi nung time na hirap ka, ako yung una mong naisip na sabihan. And Tsaka meaning nun kasi nagtitiwala talaga siya sa'yo. Totoo. And hindi ko siya tinitake as nakaka-burden kayo sa akin every time na nag-open up kayo. It's more of mas maiisip ko na hindi kayo mag-open up sa akin kung hindi nyo kailangan ng kausap. Kaya, sino ako para ipagkait yun sa inyo? Actually, nung una, hindi ko siya tinitake as lumalapit sila for advice. Parang more on sasabihin nila sa akin yung situation nila. Tapos ako, I will try my best na kausapin sila at sabihin sa kanila kung ano yung mga bagay na kailangan nila from me. So, kung kailangan nila ng advice, kailangan nila ng ma-validate, kailangan nila ng kasama na magalit dun sa tao, kailangan nila ng kasama na mainis dun sa tao. So, yun, as much as possible, if kaya ko siyang ibigay, binibigay ko siya. Most of the time din, kapag may lumalapit sa akin, hindi ko rin agad alam kung ano yung dapat gawin. Kasi hindi naman lahat ng problemang nilalapit sa akin ay na-experience ko first hand. Kaya guys, para dun sa mga makausap ko dyan, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Nananawagan siya. Ang nakatatak lang sa isip ko every time na kinakausap ko kayo ay coaches never play. So, kahit di ko siya na-experience, tinitake ko siya as, ano bang gagawin ko kung tinitingnan ko yung bigger picture and paano ko kayo matutulungan. Ay, guys, alam nyo, ngayong Pasko, abangan nyo, ako nang magsasabi para wala nang magawa si Magre-release na Ellie. siya. Magre-release po si Ellie and si Dan ng Boom Tarat Tarat ballad version. Pero yun, pag ba napapagod ka ng mag-advise, sinasabi mo directly dun sa tao na, ayoko na mag-advise, pagod na ako. Or hindi mo na lang siya pinapansin basta? Syempre, hindi rin naman ako perfect. Hindi ko kayang sabihin na sa lahat ng lumapit sa akin ay lagi akong emotionally stable enough na makakapagbigay ako ng comfort and makakapagbigay ako ng advice na talagang makakatulong. And yun nga, pag may mga instances kasi na may mga friends na ako na alam niya yung ginagawa niyang mali and alam niya na pag lumapit siya sa akin, paulit-ulit lang din naman yung sasabihin ko kasi yun lang din naman ang solusyon sa
problema niya or nila. So, pag ganun, hindi kasi ako nag-hesitate sabihin na, sure ka ba? Like, sure ka? Hindi mo Oo. talaga gets? Final Yes. na? Pero sige, para magkaroon ng juicy something tong podcast, Paisipin natin yung mga viewers, yung mga Oo. listeners. ganito na lang. Ako, hindi kasi ako, yun nga, like, gaya nung sinasabi ni Bestie, hindi ako mabilis mapagod mag-advise, pero, mahirap akong mapagod. Kasi, once na napagod ako, hindi lang ako aabot sa point na hindi na kita papayuhan. Kasi yung level ng pagod ko, hindi ko siya, siguro, yun yung toxic trait ko, na hindi ako tumitigil magpayo sa tao unless pati yung taong humihingi ng advice sa akin ay nararamdaman kong hopeless. Hopeless na. Ganon. Oo, ang hirap din kasi mag-advise Diba? naman sa taong, alam mo yun, parang hindi naman din willing. Parang nasasayang lang din yung energy, yung effort. Kung merong mga makakarinig, ang magiging dating niya, parang I can come across as someone na, ano ba yan? Ikaw na nga nilalapitan, tapos parang sobrang entitled mo naman. Pero hindi kasi siya ganun. Parang, ang sa akin, never magiging problema na lumapit ka sa akin ng paulit-ulit, asking for advice, as long as I can see na I can still help you. Pag kasi na-feel ko na kahit ano namang lapit mo sa akin ay wala naman na akong matutulong sa'yo, that's the time na I stop. Kasama Do you ko. guys know na I lost a friend because of this? I did. I did. Kasi parang I got tired. Kasi nag-advise ka, tas napagod ka? Kasi Or nagpa-advise ka, tas napagod siya? hindi. More on siya. Hindi ko nga sinukuan yung person eh. Parang, that person started coming to me, asking for advice, and naging paulit-ulit yung cycle, pero I never saw it as a burden. Parang, as long as I can still accommodate you, I will. Pero ang Tsaka kasi nangyari, friend mo naman talaga. yes, ang nangyari kasi, I felt like that person started thinking of me as the enemy. Parang, lumalapit siya sa akin, Charis. asking for advice. Pero, sa sobrang tagal, sa sobrang paulit-ulit, na paulit-ulit lang din yung sinasabi ko sa kanya, iniiba ko lang ng context, or iniiba ko lang ng kung paano ko siya Yung way. i-deliver. Ang nangyayari, ang nagiging tingin na niya sa akin, ako yung kontrabida sa buhay niya. Yun, ang hirap din ng ganun, guys. So, ayun, parang medyo hurtful kasi sa part na hindi naman ikaw yung nag-start ng conversation about the advice thingy, na hindi ikaw yung lumapit to ask for help, to ask for someone na can hear your story. Pero at the end of the day, ikaw na nga yung nag-accommodate. Hindi naman sa sinusumbat ha, hindi siya sumbat. Pinapakita ko lang yung perspective na ang hurtful kasi na you're just trying to help, and then hindi mo mamamalayan, ikaw na pala yung evil sa story. So, yun yung naging parang end point na sabi ko, okay, tama na. Hindi na siya healthy. Hindi ko na kayang mag-open up pa ng space sa sarili ko for that kind of person na alam kong wala na, hindi na talaga, hopeless na. Pero friend mo pa? Ngayon? Or tinuturing mo ba siyang friend? Ako, Pa? ayokong sabihin na I still consider that person my friend kasi you know how I am with my friends. Sobrang mahal ko yung mga kaibigan ko to the point na Hindi mo minahal? nag-all out. Sana hindi masama yung sakat. Sorry, guys. Sobrang na-cut off guard Medyo si Buddy. naiiyak na kasi ka. Tsare. Hindi, pero like, grabe akong, alam mo ng mga friends ko, na grabe akong magmahal sa mga kaibigan ko. All out. Grabe all out. nga. Kaya, hindi. Kaya talagang,
ayokong sabihin na tinitreat ko pa siya as a friend. I'm not mad at that person. Also, Tsaka gano'n na ba katagal pala after nung last usap nyo about dun sa advice na napagod ka? Or napag-usapan nyo ba yon? Siguro months na rin naman. Months na rin. matagal na. Hindi tayo pwedeng magsabi ng timeline, baka mahulaan nila. Guys, madami po akong kaibigan. Opo, disclaimer lang. Disclaimer lang. Madami Hindi po akong yung, kaibigan. yung nasa isip nyo ngayon, baka nga mali yun eh. Madami tayong Tsaka mali nyo, hindi ko naman kilala. simula lang ako. nasa Eme sinapupunan pa lang ako ng aking ina guys, ay pala kaibigan na ako. Kaya malay nyo, nung Wala kaibigan lang. hindi naman nakaaway, pero yung friend ko na nawala, malay nyo, na-meet ko siya, nasa sinapupunan pa ako ng mama. Sabi naman, sobrang hot seat naman ito, na para bang mas hot pa sa hot Naiinitan chocolate. ka ba? Medyo, parang, pakalakas pa yung aircon. Ikaw, tingin mo ba naging ganun ka na rin friend na best advicean mo nga ako, best pa-help naman, best need ko ng ganito, best Oo ganito, naman. na hindi ka Oo. nakikinig. Oo. Kaya, siguro yun yung reason kung bakit mas malaki yung puso ko in terms sa pagtanggap. Gano'ng kalaki? Mas malaki dito. Yun yung reason kung bakit mas accommodating ako sa mga tao na paulit-ulit lumalapit sa akin ng advice and hindi nakikinig. Kasi alam ko yung point of view nila. Alam ko kung bakit hindi sila nakikinig. Alam ko kung bakit nahihirapan silang i-take yung advice. At alam ko na karamihan sa kanila, alam naman yung tamang gawin. Hindi pa lang kaya kasi may mga circumstances na hindi mo pa kayang intindihin kasi nangunguna yung emotions mo. Yes. Ako as an emotional person, ganun din ako. Diba? Parang laging, hindi ko na kaya. Ano gagawin ko? Hindi ko to kayang gawin, kahit ito yung tama, hindi ko kayang gawin. Totoo. Maraming ganyan. Feel ko naman, lahat naman ng tao, hindi nagiging level-headed kapag natatalo ng emotions. Kasi Yes. ang hirap talagang Magmahal ng shota ng iba. hindi. Mahirap magdesisyon kapag Yung emotions mo hindi Yes. stable. Kaya nga sabi, wag ka daw mag-decide pag sobrang lungkot mo or sobrang saya mo kasi I believe. most of the time That. magsisisi ka dun sa naging desisyon mo. And ako, napapansin ko lang, before yung pauna-unang years, ilang years na ba tayo magkaibigan pala? Parang nagpas 1 year na, no? Pero pansin ko, mula nung naging friend ko siya, nung una kasi talagang lahat ng bagay, ino-open ko dito. Parang ultimo yatang pagkalagas ng buhok ko, mga ganong kaliliit. Ganon kami ka-open sa isa't Yes. isa, guys. Nung una, sobrang, ikaw, tingin mo ba sobrang lala ng masyado akong emotional? Kasi ako alam ko namang ganun ako. At hanggang ngayon, minsan may times pa rin na nauuna pa rin yung emotion ko, which is alam ko namang hindi dapat. Alam ko namang tama pero syempre, mafe-feel mo yun na ganito yung dapat mong gawin, pero hindi mo magawa kasi nga, yung emotions mo ang nangunguna. Totoo. So parang, anong gagawin ko? Actually, best, nung dati, parang Dito na lang. alam natin pareho na emotional ka, pero hindi ko masabi na negative yun kasi alam kong ikaw personally, alam mo na emotional ka. Kaya, ang nagiging approach natin every time na nag-uusap tayo ay hindi para kada nag-uusap tayo ay bibigyan kita ng advice. It's more of, parang ako yung nagiging outlet para hindi parang breaker, switch, ganon. Para sa halip na yung full impact ay mapupunta dun sa taong cause ng emotion mo. Ang ginagawa natin, nile-level natin siya. Tapos, ang nakakatuwa kasi, parang yun nga, sa span ng friendship natin, sobrang nakita ko yung growth. Kasi, nakita ko kung paano mo inaral na ayusin yung emotions mo. And ngayon, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, kaya mo na talaga siyang i-contain. Siguro medyo nami-miss ko lang din yung before na Talaga.
parang everyday talagang Mm-mm. nakikipaglaban tayo sa mundo. Yes. Tsaka ang maganda kasi sa amin, or sa iba, ganun din, baka ganun din. Sa amin kasi, pag may isang nag-open, di syempre, lalabas ng problema, ganyan, tapos mag-a-advise. Tapos hindi namin siya ginagawang, yun na yung main topic. Yun na yung reason kung bakit kami nag-usap. Hindi Totoo. nagiging ganun. Kumbaga, after ng problem na yun, nag-change topic kami ng something na masaya, na nakakapagpa good vibes, para lang din hindi ma-feel nung isang tao, yung nung nahingi ng advice na problemado siya. Lagi kasing gano'n nag-e-end yung yung convo namin. Parang laging may kahayupan sa dulo. Hindi, basta mag-start kami na may isa sa aming malungkot, tapos matatapos kami na tawang-tawa kami pareho. Oo. Yun, kaya rin siguro na-feel ko na sobrang safe ako sa kanya. Kasi, ganun nga yung cycle nung pag nahingi ako ng advice or gusto ko lang ng validation, gusto ko lang naman makikinig. Laging ganun. Oo. Na-feel mo na ba na parang yung friend mo na nahingi ng advice is nung naging okay na sila nung tao, na-feel mo ba na parang, ay kinalimutan na ako nito kasi naging okay na sila? Na-feel mo na ba yun? Tapos babalik siya sa'yo pag may problema na ulit. May ganun kasi talaga eh. Oo, meron akong mga ganong friends. Pero, ano siya pag kasi may humingi ng advice sa akin, hindi ko siya tinitake na parang, ay dahil humingi ka ng advice sa akin, may utang na loob ka sa akin na dapat, yung friendship natin magiging sobrang malalim na to the point na magiging obligado ka na kailangan mag-keep in touch Parang tayo kailangan from- i-maintain, high maintenance from time to masyado, time. ganon. Hindi. Low maintenance kasi ako parang sa akin, hindi nagmamatter na lagi tayong magkasama or lagi tayong nag-uusap. Tunay yan. Kahit paminsan-minsang catch up lang, okay lang sa akin. Hindi ko na-feel na nagbabago yung bond. As parang sa akin, mas natutuwa nga ako kapag nakikita ko na nag-flourish yung friends ko kasi wait lang, baka kasi ang maging dating ay kinakausap lang ako ng friends ko pag may problema sila. Hindi naman ganun, guys. Hindi, Na parang, naghahayupan oy, pa best rin pa naman advice, kami. oy, best pa advice. Mas marami syempre yung times na nag-uusap kami ng masasaya compared sa mga times na nag-uusap kami ng about problems. Syempre, mas madami pa rin positive. Oo, yun naman. So, syempre, as someone na nag-a-advise, matutuwa ka kapag yung person hindi na lumapit sa'yo kasi ibig sabihin, alam mong nakatulong ka. Yes. And And sobrang- alam mong, yun nga, happy Sobrang face. fulfilling nun. True. Fulfilling yan, guys, na parang feeling mo good sa Kasi marital part ka. ka at eh, para part ka bang- nung growth din ng tao. Iba yung feeling kapag alam mo na hindi na sayang yung laway mo or yung panahon mo. Hindi ko naman sinasabi na pag di nakinig, automatically sayang ha. Ano lang, pag alam mong yung effort mo ay napunta sa tama. Ganun. I think, universal experience naman na may mga seasonal friends talaga na kilala ka Oo, lang. naniniwala rin ako sa ganun. Kilala ka lang kapag nahihirapan sila, pero pag nasa peak sila ng moments na sobrang saya nila, hindi ka nila maaalala. And depende. Matter of perspective talaga kung paano mo siya tatanggapin. Kapag alam ko naman na yung friendship ko with that person is low maintenance to the point na hindi naman talaga kami normally laging nag-uusap, then hindi siya problem kasi alam ko na hindi naman talaga pwedeng lahat ng kaibigan mo ay lagi mong kausap. Kasi lahat kayo nag-grow Nag-iiba-iba kayo ng path, nagiging iba yung mga career na gusto nyong tahakin, nagiging iba yung mga goals nyo sa buhay. So, hindi malabo na may mga friends kang mawawala along the way. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga friends na yon kaya kayo hindi na naging friends ay dahil may bad blood. Pero may friend ka na ba na nagustuhan mo? And then, kahit naman na paulit-ulit yung hinihingi niyang advice, ay give ka pa rin ng give dahil nga gusto mo yung tao. Na-experience mo na ba yun? Yeah. Oo. Pero sa ganun actually. Marami kasi siyang friends sa crush niya. Charot. Hoy, hindi. Wait lang, baka mag-feeling yung mga friends ko. Edit out direct. Ito na naman tayo sa
for sure may mag-feeling. At may mga mag-PPM na, oy, May mga, ako ba yung yun? friend na to? Actually, naranasan ko siya nung high school. Ano lang, ang naging difference lang, yung friend ko na yun, naging endgame namin yung isa't isa for a time being. Nag-date kami, ganun. Parang yung advice, naging naging way siya para ma-realize niya Na kayo talaga? kung ano yung, Or- ano ba talaga yung hinahanap niya. Oh, Tapos, galing. ganun. Parang ang nangyari, literal na tinulungan ko siyang mag-heal. Hindi ka ba nagiging punching bag ng ganun? Na parang, ikaw yung nag-heal sa tao. Sa'yo niya binabagsak lahat. Tapos parang, kamusta naman yung mental health? Hindi Pero ba nagiging, mabigat yun sa part mo? In This general to ha, hindi lang dun sa guy. Siyempre, bes, may effect siya. May effect naman talaga siya. Dumating din ako sa time na parang feel ko, pag nafe-feel kong napupuno na yung sponge, parang gusto nang mag-leak nung lahat nung emotions na nasipsip. Nakaka-proud na alam ko kung paano i-regulate yung emotions ko. Natutunan ko na siya kasi nga, parang nasanay na rin ako na ganun. Pero going back, ang gusto ko lang namang sabihin, case-to-case basis pa rin naman, no? Pero I don't recommend dating your friends after advising them about their love lives kasi may effect yun sa'yo. Yung retroactive jealousy, Ano nga ba yun? ano siya, nagsaselos ka Sa sa past. past relationships ng partner mo. Hindi ko alam kung nangyayari to sa lahat ng tao, pero ako, na-experience ko siya. And ang reason kung bakit ko siya na-experience was because yung friend ko na dinate ko nung time na yun ay sa akin, ako kasi yung naka-witness ng love story nila. Parang ako yung sa akin siya tumatakbo. Hindi ko maiwasan na i-compare every time na magkakaproblema kami or magkakaroon kami ng away na nung nag-away sila ng ganito, in-advise ko sa kanya na ganito yung gawin niya and ginawa niya yun doon. So parang ang nasa isip ko, bakit kaya niyang gawin doon pero sa akin hindi. So naging cycle siya to the point na hindi ko napansin na the guy was actually really okay. Parang alam ko na at nakikita ng lahat na mahal niya ako pero ako dahil clouded na yung utak ko sa retroactive Okay. jealousy, hindi ko na siya na-appreciate. To the point na sobrang naging toxic na yung relationship. Ayan. Hindi. Ano lang, siguro may slight regret kasi nandun yung what could have been kung hindi siguro ako yung taong nilapitan niya for advice. Maybe hindi ganun yung magiging mindset ko na lahat na lang ng shortcomings niya sa partner sa akin ay mapupuna ko dahil alam ko na sa last relationship niya, wala siyang ganung shortcomings. Na hindi ko napapansin na yung shortcomings niya naman and learnings niya from his past relationship, yun naman yung ine-enjoy ko yung benefits ngayon. Ayun, hindi naman din kasi lahat ng advice. Kunyari, dalawang tao, same ng problem. Hindi pwedeng same lang din ang advice. True. Kasi syempre, depende naman yun sa personality ng tao, sa kung ano yung ugali nung taong involved dun sa mga problems. Kaya hindi natin masasabi na ay, nangyari na yan kay ganito, kaya ganito yung gawin mo, kasi ganito yung ginawa mo, at gumana. Mabubuhay ba yung friendship kung lagi na lang deadmat sa advice yung isa? Or, what is the best thing to do para i-end yung ganong Cycle sa Yeah. friendship. Yung friendship kasi, type of relationship pa din siya. Hindi nga lang romantically. Alam naman natin na sa relationship, hindi romantically. Chares. alam naman natin na sa relationship, matter of decisions. Choosing. Lagi kang pipili. So, two-way street siya. Hindi pwede na isang tao lang yung palaging mag-e-effort sa friendship. If you want to keep the friendship, dapat pareho Yes. kayong mag-e-effort na i-keep yung friendship. And
yun yung ano eh. Hindi pwedeng friend mo lang to kasi nagbe-benefit ka dito. Tapos wala ka namang ginagawa pabalik. Totoo. Huwag kayong ganun I mean, Huwag kayong may mga ganun. ganung tao at huwag niyong gawing habit ang pagiging ganun. Ano Kasi- nga tawag doon? May tawag doon eh. So, what is the best thing to do? Para Ang matapos cliche, yung ganun. no? Pero still communicate. Communicate kasi I mean, sa kahit saang problem, kahit oo. anong Kasi ano, issue diba? yan. Pag friends kayo, it's normal na yung isa't isa yung lalapitan nyo in terms sa mga problema, sa paghingi ng advice, di ba? Kasi syempre, kaya naman tayo may friends ay dahil yun yung biggest support system natin. Kasi yung friends natin, sa kanila natin nasasabi yung mga bagay na hindi natin kayang sabihin sa partner natin, sa family natin. Yun eh. Parang yun kasi yung essence ng friendship. So, kapag umaabot kayo sa point na parang nadidisrespect nyo na yung friendship in the sense na nagiging cycle na lang na lalapitan mo lang pag may problema pero hindi ka naman makikinig. And hindi naman kasi lahat ng friends ay mahaba yung patience na kaya kang paulit-ulit na intindihin. Hindi laging ganun. So, sa side ni friend na nag-a-advise, hindi ka mali or hindi ka masamang tao kapag umabot ka sa point na napagod ka. Pero, sa side din naman ni humihingi ng advice, you're not a bad person for wanting to seek comfort from your friend. Siguro lang, know when to draw the line. 'Di ba? Kasi dapat Yes. alam mo na yes, yung friends mo, they can give you their time na pakinggan ka, na suportahan ka, pero hindi mo pwedeng i-abuse yon to the point na i-drain mo pati yung friend mo. Kasi kapag pareho kayong drain, walang magandang mangyayari sa friendship nyo and hindi malabong umabot na din talaga sa point Ang ending yan, kayo yung magkaaway. Oo, totoo yun. Kaya, Ganun. siguro let's not forget na yung essence ng friendship ay para damayan ng isa't isa. Pero, dapat alam pa rin natin na kung tayo yung nasa point of view ng humihingi ng advice, isipin din natin na hindi siya one way. Hindi pwedeng ikaw na humihingi ng advice, ikaw lang palagi yung hihingi ng advice and siya lang palagi yung mag-a-advise. Oo. Kasi kung ikaw nga, alam mong nagkaka-problem ka and yung friend mo is accommodating enough to hear you out, bakit hindi natin baliktarin yung system para maging fair siya na ngayon ako yung may problema? What if kapag masaya ako, kamustahin ko naman yung friend ko kasi baka siya naman yung hindi okay. Oo. Kasi minsan Diba? may friends tayo na hindi talaga nagsasabi kung Totoo. hindi mo tatanungin. Totoo yun. And I think wala namang problem doon since, syempre, may mga taong hindi naman vocal about sa mga problems nila. Kaya, minsan, yung ibang friends, dapat, tanungin mo rin. Pero hindi naman siya, like, required. Kumbaga, Ano yun? para lang din, Give and take. yun Diba? mismo. Kasi yun lang siguro yung nakikita kong way na you'll be able to keep your friendship without offending each other. Huwag nating gawing habit na mag-e-end tayo ng friendship just because they can't understand our points. Kasi hindi mo pwedeng ipilit yung mindset mo sa friends mo. Though normally naman, kung sino yung mga nagiging friends mo ay same kayo ng mindset kasi hindi naman kayo Oo, mag-click magkiklik. kung hindi kayo pare-pareho. Ganun kayo eh. So, hindi mo kasi pwedeng ipilit na dahil ganun ka mag-isip, yung friend mo, ganun din. Kasi kapag ganun, hindi talaga kayo magkakaintindihan. If you want to keep the friendship, give and take lang talaga. And para sa mga nag-a-advise dyan, it's normal na mapagod. It's normal na umabot kayo sa point na madidrain kayo. Pero, don't normalize na kahit na sobrang drained na kayo ay you'll still keep your lines open for others. Kasi if hindi ka mentally prepared for that, it can really take a toll on your mental health. So, before ko kasi na-reach yung ganong mindset na anytime, anywhere, available ako, hindi siya nangyari overnight.
hinanda ko Ako rin, rin, na-witness ko rin naman ng hinanda ko rin yung ganong sarili ko sa level. ganon na paano ako magiging sponge for my friends. Paano ko malilift yung burden nila. And if wala ka pa sa ganong level, hindi mo kailangang i-force yung self mo na dahil narinig mo na may mga Yes. taong ganon, ay dapat ganon ka din. Kasi iba-iba yung stability ng tao eh. And if you're lucky enough na parang gifted ka na, ay kahit anong sabihin sa'yo, hindi ka naapektuhan, then good for you. dead And mas bashers, no? oo, tsaka sana, if nasa ganun kang mindset, and nafe-feel mo rin yung urge na, wala, feel ko calling siya eh. Alam mo, besti, feel ko calling siya. Kasi feel ko hindi naman lahat ng tao nafe-feel yung urge na laging makinig. Yung sa akin kasi ano siya eh, never ko siyang na-feel kasi ang lagi kong na-feel parang calling ko. Parang natural para sa akin Oo. ang makinig. Kaya nga, Makinig. di ba, laging inside joke sa circle natin na basta chismis. Oo, Alam ko lagi lahat. talaga niyang alam. One thing na na-appreciate ko sa friendship namin ay yun bang, alam kong busy siya. Alam kong may problem siya. Pero hindi niya pinapa-feel na ganun once na mag-message ako. Oo. Pero hindi ko yun tinatake advantage na porket nagre-reply ka, na porket nag-a-advise ka is hindi dadadmahin ko na yung nararamdaman mo. Ganon. Kaya sobrang thankful ko na may ganon akong friend. Kasi bihira makahanap ng ganon, guys. Totoo yun. Tsaka, siguro ang bottom line lang naman, sana yung mga makikinig sa podcast ay Makikinig kayo, ha? ang maging takeaway, yung friendship namin ni Ellie, hindi siya na-build overnight. Hindi kami umabot sa ganitong point ng friendship dahil bigla na lang nangyari. Yes. Hindi siya ganun. Kasi, kaya kami umabot sa ganung point kasi pareho naming pinili na umabot kami sa ganitong point. Lagi niyong ipa-feel sa kanila na na-appreciate niyo Or sila kasi kahit simpleng, kamusta ka na? Kamustahin mo. Oo. Kasi mali mo, yun nga, hindi lang siya nag-open sa'yo kasi may problem. Pero, totoo. malay nyo naman, Kasi di ba? kung hindi man kayo yung tipo ng tao na emotionally stable enough na makinig, yung gawing vice versa na papakinggan mo yung problema niya. Kasi, may mga tao na hindi talaga sila magaling mag-take ng mga situation. So, hindi mo pwedeng ipilit na dahil ginagawa mo yun sa taong yun or ginagawa niya sa'yo, ay dapat gawin mo din sa kanya if hindi mo kaya. Kasi, that can break you. So, siguro, ang pwedeng maging balik na lang ay gaya nung sa friendship namin na if yung isa may kailangan, yung isa, i-accommodate niya. Yeah. And sa side naman nung nag-accommodate or ina-accommodate rather, never niyang iti-take for granted or iti-take advantage na dahil nga nafe-feel niyang laging available ay parang sobrang i-abuse na yung friendship. Go lang ng go. Hindi Balanse ganon. lang. Balanse talaga. So, ayun nga, thank you guys for watching or for listening. Yes. Since ito ay podcast, sana may natutunan kayo. Sana wala tayong nabuong issue sa kung ano man mga pinag-usapan namin kasi ang podcast na to ay para lang din sa amin. Makikinood lang kayo, guys. Let's not leave room for speculations. So, if meron kayong mga paghihinalaan, i-PM nyo na lang ako. siyang i-PPM nyo kasi wala akong time sumagot niyan. So, ayun, kung meron man kayong gustong i-guest ko sa mga sunod na podcast, i-comment nyo lang or i-PM nyo or i-chat nyo or whatever. Basta iparating nyo sa akin. Tsaka yung topic na rin, sabihin nyo para malay natin, sa sunod episode, siya na yung kasama ko. Totoo. Tsaka this is just the start. Abangan nyo yung mga next topics kasi magaganda lahat, guys. Walang tapon. Yes. Meron kayong matututunan. So, ayun. Thank you so much Thank you for so much. watching. I wanna be the life